Hello mga ka-JP! Welcome back to our channel! Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mai-transfer ang mga laman ng inyong old GCash account papunta sa inyong new GCash account. Kung kayo ay mayroong mga SIM card na nasira o nawala, o kaya naman phone na nawala o nasira, makakatulong din ang tutorial na ito para mabawi ninyo ang mga laman na pera ng inyong account. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Una, dapat mag-create muna kayo ng bagong GCash account dahil dyan kayo magta-transfer ng mga funds ninyo. And make sure na yan ay dapat naka-fully verify na. Ngayon, kung ready naman na kayo, mayroon na kayong bagong GCash account na nagagamit ninyo at fully verified na rin, magpo-proceed na tayo sa next step. Punta lamang tayo sa browser. I-type lang natin yung GCash Help Center. Mula dito sa Help Center, i-click natin yung link. At ngayon nga mga ka-JP, tayo ay mapupunta dito sa customer page ng GCash. Ita-type lang natin dito yung keyword. Para dito sa tutorial na ito, kailangan nyo lang i-type yung lost SIM. Tapos i-search natin. At hahanapin natin yung pinakaunang article. Ito yon, my SIM got lost, deactivated, damaged, what should I do? Ito kasi yung article kung saan mabibigyan tayo ng link para makapag-request tayo na matransfer yung mga laman na pera ng ating old account papunta sa ating new account. Click na natin. Ngayon, i-scroll natin pataas. Tapos makikita ninyo dito yung mga steps. Pero pupunta tayo dito sa step 2B. Basahin natin. Ang nakalagay dito, request to transfer the funds and services from your old number if you get a new number. Click natin to. Tapos i-scroll ulit natin. At nakalagay nga dito yung mga required documents o yung mga kailangan ninyong i-prepare para mai-transfer yung laman na pera mula sa inyong old account papunta sa inyong GCash wallet balance. Kailangan i-prepare nyo lang yung photo ng inyong one valid ID saka yung inyong selfie kasama ng inyong ID. Ngayon, i-scroll pa ulit natin sa baba. Meron tayong makikita dito na click here to file the request. Click natin yung link. At pagka-click nga ng link, mapupunta naman tayo dito sa my form, kung saan kailangan natin mag-fill up ng mga importanteng detalye na kailangan nila para mai-transfer na yung ating pera. Unang-una, kailangan natin ilagay ang ating email address. At reminder lang mga ka-JP, sa paglalagay ng ating email address, kailangan sigurado tayo na yan ay active at nagagamit natin. Dahil dyan magpapadala si GCash ng update regarding sa status ng ating application. Ilalagay din natin ang ating GCash registered full name, yung country kung saan nakaregister ang ating GCash account, at saka yung ating mobile number. Dito sa ating mobile number, make sure din na ito ay active number para kung sakali magpadala ng text or notification si GCash, yan ay ating mababasa. Tapos ilalagay din natin yung ating old GCash mobile number, pati na rin yung ating new GCash mobile number kung saan naman itatransfer yung mga laman na pera mula sa ating old GCash mobile number. And then, tatanungin din tayo ni GCash, what happened to your old number? Click lang natin, may pagpipilian dito. And pili na lang tayo kung ano yung ating experience. Kung na-damage ba yung SIM o ayaw na lang natin gamitin yung number na yon kaya gusto na natin ipatransfer sa bagong account. Ngayon, i-click din natin yung mga boxes dito. Ayan, may mga boxes. Tapos, pwede pa tayong mag-share kung ano pa yung mga additional details regarding sa ating concern. Magkwento kayo kung bakit gusto ninyo na ipatransfer yung laman mula sa inyong old GCash account papunta sa inyong new GCash account. And then, upload a photo or attachment that can help us assist you with your concern. Any photo or attachment lang for additional references. Tapos, i-click na natin yung submit. At pagka-click ng submit mga ka-JP, huwag ninyong kakalimutan na i-check yung inyong email address na nilagay ninyo dito sa unahan kanina. Dahil dyan magbibigay ng update si GCash sa status ng inyong application. Si GCash ay magre-reply within 48 hours, kaya dapat i-check ninyo ang inyong email from time to time.
At asahan na maibalik ang inyong pera mula 3 to 5 banking days. Depende sa case ninyo kasi si GCash may mga i-check muna yan or verification process na kailangan gawin. Yan lamang mga ka-JP, sana nakatulong kahit papano. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa latest tutorial videos. Kung may mga katanungan, mag-iwan lamang sa ating comment section. Thank you!